Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Us tungkol ito sa nagaganap na oral argument sa Supreme Court tungkol sa petisyon na i-declare na unconstitutional ang mga unprogrammed appropriations na naisingit sa GAA ng 2024, 2025, and 2026. Isa sa mga nagsalita doon, si dating Finance Secretary Benjamin Diokno ng Marcos Administration. O ito, "Oh my God," sabi ni Dare to Us, "thank you former DBM." Hindi man DBM siya, no? Finance Secretary to, hindi DBM. Former Finance Secretary Benjamin Diokno for telling the Supreme Court kung paano binaboy ng 19th Congress and Bongbong Marcos ang pondo. Nilipat nila ang mga big ticket foreign assisted projects like subway, North-South commuter railway, and other big projects. Nilipat sa unprogrammed appropriations. May pondo na, pero tinanggal nila para ang fiscal space ay magamit nila sa kanilang insertions. Trinabaho sa BICAM. 19th Congress, mga abusado, kinatay ang pondo ng bayan. So, palagay ko, kaya hindi nakatagal, umalis si Finance Secretary Diokno dahil sa ganitong ginagawa. Kaya, yun, ang ipinalit sa kanya si Batman Ralph Recto. O ngayon, Recto, pinalitan na naman ni Frederick Go. Ang dami ng palit ng Finance Secretary. So, ako, very positive ako. Itong oral arguments ngayon sa Supreme Court. I think 4 na petisyon. 4 na different groups nag-file ng petisyon sa Supreme Court para ideklarar na unconstitutional ang ginawa ng Marcos Jr. government sa budget ng 2024, 2025, and 2026. Ang dami nilang isiningit na mga unprogrammed appropriations and special accounts. So, kanya-kanyang presentation. Yung isang kaibigan ko pang abogado, si Attorney Joseph Lemuel Bakiran, nako, nagsalita doon. Big time talaga yung kaibigan kong abogado. Nag-present doon. So, parang nakikita ko na, parang PhilHealth issue din ito na darating maybe within this year, magdesisyon ng Supreme Court, unconstitutional. So, anong epekto nito kung unconstitutional? Wala na, hindi na maibabalik yung pera. So, anong mangyayari? Di ko alam kung ma-declare. Yung PhilHealth, dineclare na unconstitutional. Nagutos ang Korte Suprema na ibalik. Instead na ibalik, na kunin yung pera kung saan-saan, wala. Ibinalik yung PhilHealth money, galing pa rin sa atin dahil kinuha nila sa 2026 national budget. Ano tayo? Duplikatay. Ginisya tayo sa ating sariling mantika dahil yung 60 billion na yan, pera natin yun dahil member tayo ng PhilHealth ginastos nila sa mga flood control projects at iba pang kung ano-ano dyan, wala na, hindi na pakinabangan. Ngayon, ibalik nyo. Yes, ibinalik nga, tayo pa rin ang nagbalik. Diba? Kaya, nakakainis na itong nangyayari sa gobyernong ito. At, salamat na lang at meron tayong Supreme Court na takbuhan. Yvonne, Tia, they did because they can. Terry Ronyo, thank you former Secretary Diokno. I hope former DBM Amina Pangandaman will do her share
by telling the Supreme Court justices what she knows. Narinig ko rin nagsalita si former Budget Secretary Boots Abad. Wow. Yun, matagal na naging Budget Secretary yun ng Pinoy administration. At the same time, as a congressman, matagal nga siya ata ang chairman sa Committee on Appropriations. LB Johnson, kaya nga sinasabi dati doon sa amin na yung lugar namin dadaanan ng railway papuntang Matnog, Sorsogon. Di na natuloy kasi kinurakot na yung pundo, kaya yung railway drawing na lang sa ngayon. Kung hindi sana pinakialaman yan, ang ganda sana ng, in fairness sa Pangulo, yung vision, maganda. Pero man, subway, may railway, yung ang bilis magbiyahe kung mayroong tren. Nasubukan namin yan sa ilang beses naming pagbakasyon sa Amerika. Ang bilis magbiyahe pag sa train, dadaan sa subway, dadaan kung saan saan, walang traffic. Itong nangyayari, wala eh. Sa National Expenditure Program, may pondo, nandiyan na. Pagdating sa Congress, BICAM, tinatanggal, yung pondo na yun ginagamit para sa mga pet projects na nila sa kanilang mga distrito. Ang Pangulo nagreklamo kunuhay. Oh. Di ba yun ang revelation ni Congressman Toby Chanco? Sometime November 2024, nagalit ang Pangulo, tinawag niya si Martin Romualdez. Bakit nyo pinapakialaman? Ilang eroplano bang gusto nyong bilhin? Ilang mansion bang gusto nyong makamit sa maangkin sa Forbes Park, something like that. Ibalik nyo yung pundo ng mga flagship projects ko. O, nung sagot daw ni Romualdez, yes, ibabalik namin sa BICAM. Hindi naman ibinalik. Ang Pangulo, hindi naman niya bineto. Wala, ang hina talaga ang Pangulo. Sinabihan na niya si Romualdez ibalik, hindi binalik, wala lang din siyang ginawa. Ana-ana lang. Nag-overtime kunuhay na nag-review sa budget, mamaya pinirmahan din. Kaya wala, nabudol talaga ako sa pagkampanya, pagsuporta sa kandidatong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So karon muna ni ang yero nga ipanghatag namo sa mga tao. So muna ni sila. O muna pod ni ang mga lansang umbrella nils nga ihatag sila. Walong ka pamilya ang nagkuha karon og gyero. Motor lang ang kargahan. Karon abot na gyud ang yero. Wala. Muna ni ang natagaan namo og yero. So karon mo na ni ang atop sa natagaan namo og yero. Mga sako og ang yero buslot na gyud kaayo. So mo na ni ang ilang pagpuyo.
Salamat sa Ginoong nga karon nga makaatop na mi karon. Oo. Tabang. Oo, lagi. So, salamat kaayo. Binibindang mo. So, pila na ni ka tuig ang inyong atop nga mga sako lang, nga mga iro na nga putol na. 4 years naman siguro ni. Opat 4 na- years na, opat na katuig. Opat na ka tuig ang inyong pagantos nga gaulanan mo. Oo. So, salamat kaayo.